Naniniwala ka ba na ang pinakamatining ganti sa mga nangmamaliit sa iyo ay ang pag-angat o pag-unlad mo sa buhay? Dahil ito ay tunay, wala nang mas titindi pang iharap sa ibang tao, kundi ang pagiging successful mo sa buhay. Kung ganun mga kahuwana tales ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo po ng aral. Habang naglalakad si Patricia sa kalsada, bitbit ang basket na puno ng banana Q, napansin niya ang mga tingin ng ilang kababaihan sa paligid. Mga tingin na puno ng pag-aalinlangan at pandidiri. Agad niyang nakilala ang mga marites na si Aling Nena, Aling Feli at Aling Maring na mahilig magbulungan kapag may nakikitang gustong pag-usapan. Kita mo yan si Patricia? Naku, hindi ko pangangarapin maging ganyan kababa ang anak ko. Bulong ni Aling Nena sa dalawa niyang kasama. Napangiti pa ito na tila ba may kakaibang ligaya sa kanyang sinabi. Ang bata-bata pa pero naglalako na lang ng banana Q. Kung anak ko yan, ipapahinto ko na yan sa kanyang trabaho. Nakakaya. Sabat naman ni Aling Feli, sabay sipat kay Patricia mula ulo hanggang paa. Oo nga eh. Paano naman kasi? Wala namang pinag-aralan yan. Tapos yung nanay, hindi na matulungan ng anak, hinahayaan pa magmukhang kawawa sa kalsada. Dagdag pa ni Aling Maring na halatang aliw na aliw sa paglalabas ng kanyang opinyon. Sa gitna ng kanilang usapan, naririnig ni Patricia ang bawat salitang binibitawan ng mga marites. Pakaramdam niya lumiliit siya sa bawat tawa at bulong na naririnig. Ngunit kahit masakit, pinilit niyang itaas ang kanyang ulo at magpatuloy sa paglalako. Alam niyang kailangan niyang magpakatatag para sa kanyang ina at mga kapatid. Nakakaawa talaga. Siguro naman kung hindi tamad ang nanay niya, hindi aabot sa ganito ang buhay nila. Muling wika ni Aling Nena na tila ba sinisiguradong maririnig ni Patricia ang kanyang mga sinabi. Napahinto si Patricia. Hindi na niya kayang palampasin ang mga pangalis pusta ng mga marites. Humarap siya sa mga ito, ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa likuran. May sinasabi kayo tungkol sa anak ko? Malamig at matalim na boses ng kanyang ina, si Aling Rosa, habang dahan-dahang lumalapit sa kanilang grupo. Agad na nanlaki ang mga mata ng tatlong marites at nagkatinginan. Halatang hindi nila inaasahan ang pagdating ni Aling Rosa. Oy, Rosa, wala naman kaming sinasabing masama. Nag-uusap lang naman kami dito. Mabilis na palusot ni Aling Nena, ngunit hindi na nito maitago ang kaba sa kanyang boses. Talaga ba? Wala kayong sinasabi? Pero naririnig ko ang lahat ng binitawan niyong salita. May mga bagay na hindi niyo nauunawaan, pero wag na wag niyong idadamay ang anak ko sa usapan niyo. Matapang na sagot ni Aling Rosa. Tumayo siya sa tabi ni Patricia at hinawakan ang mga kamay nito. Tila ba nagpapahiwatig ng proteksyon at suporta. Pasensya na, Rosa. Wala naman kaming ibig sabihin na masama. Nagkukwentuhan lang. Muling depensa ni Aling Maring, ngunit halatang wala sa tono ang kanyang pananalita. Alam nyo kayong tatlo, hindi nyo alam ang pinagdadaanan namin. Naglalako ang anak ko ng banana Q, hindi lang dahil sa gusto lang namin, kundi dahil kailangan naming maghanap buhay para sa pangangailangan ng pamilya. Wala kaming yaman tulad ng iba, pero marangal ang bawat sentimong kinikita namin. Huwag kayong manghusga kung wala kayong alam sa hirap ng buhay ng ibang tao. Matapang na sagot ni Aling Rosa habang nakatitig sa bawat isa sa kanila. Pasensya na talaga, Rosa. Hindi naman namin sinasadya eh. Muling sabi ni Aling Feli na ngayon ay pilit na iniiwasan ang tingin ni Aling Rosa. Walang problema kung mag-usap kayo, pero sana isipin nyo rin kung paano makakaapekto sa iba ang mga sinasabi nyo. Hindi ko tinuruan ang anak ko para magpatalo sa mga ganitong bagay at ako bilang isang ina, hindi ko hahayaang api-apihin nyo kami. Dagdag pa ni Aling Rosa. Hindi na nakaimik pa ang mga marites, isa-isang nagpaalam at nagpakitang umalis. Tila ba nawala na ang kanilang gana sa pangmamaliit nang marinig ang matapang na pagtatanggol ni Aling Rosa sa kanyang anak. Nang makaalis ang mga marites, huminga ng malalim si Patricia at muling hinigpitan ang hawak sa kamay ng kanyang ina. Salamat, Nay. Akala ko hindi na ako makakatagal kanina. Sabi niya, may halong lungkot at pasasalamat. Anak, tandaan mo, wala tayong dapat ikahiya sa ginagawa natin.
Hindi sa lahat ng oras makakahanap tayo ng pagkakaintindihan sa ibang tao. Pero ang mahalaga, alam mo sa sarili mo na marangal ang trabaho mo. At ako anak, palaging nandito para ipagtanggol ka. Sabi ni Aling Rosa sabay yakap kay Patricia. Naramdaman ni Patricia ang init ng yakap ng kanyang ina. Nawala ang lahat ng kanyang pangamba at takot. Alam niyang sa kabila ng lahat ng masasamang sinasabi ng iba, may isang tao siyang mapagkakatiwalaan at masasandalan, ang kanyang ina. Maski na sa paaralan ay nagtitinda pa rin siya ng banana Q na siya namang ikinatawa ng mga kamag-aral niya. Hindi nagtagal nagtipon-tipon ng mga grupo ng kababaihan na tila nagplano upang asarin siya. Sa una, tila nagmamalasakit ang mga ito sa kanyang negosyo at nag-order ng ilang piraso ng banana Q. Ngunit sa halip na bumili ng maayos, nagbulungan sila ng mga pangungutya habang ang mga mata nila ay puno ng pangungutya at pangalipusta. Wow! Baka walang ibang mapagkakitaan. Kaya't dito nilang nagtitinda ng banana Q. Sabi ng isang babae habang kinukuhanan ng sarili ng selfie sa likod ng stall ni Patricia. Ang isa pang babae ay tila hindi mapigilan ang kanyang halakhak. Ang taas naman ng presyo. Mukhang luma na to at wala pang lasa. Para sa mahirap na klase. Pilit na pinipilit ni Patricia na ipakita ang kanyang ngiti kahit naramdam niyang naiintindihan ng lahat ng tao ang paborito niyang inaalok. Patuloy niyang binabantayan ang kanyang paninda habang nagmamasid sa mga pag-uusap at sulyap ng mga kababaihan. Ang kanyang mga mata, sa kabila ng kanyang pag-aasikaso sa paninda, ay lumiligaya sa mga bata na hindi pa naiintindihan ang kahalagahan ng kanyang pinagdaraanan. Sa gitnang iyon, may mga batang estudyanteng lumapit at bumili ng banana Q. Na tila hindi alintana ang mga pangaasar ng kanyang mga magulang. Ang mga bata na mga matagal ng taga-suporta ni Patricia ay nagbigay ng papuri sa kanya. Huwag kang mag-alala, Patricia. Ang banana Q mo ay masarap. Sabi ng isang batang estudyante, sabik na dinilaan ang kanyang mga daliri pagkatapos kumain. Ngunit hindi pa rin mapigilan ng mga kababaihan ang kanilang paminsan-minsan na pangalipusta. Sabik na nag-aabang para sa susunod na pagkakataon na makapagbigay sila ng kanilang malasakit na salita. Lingid sa kaalaman ng lahat ang taglay na talento sa pag-awit ni Patricia, isang paligsahan sa kanilang lugar ang sinalihan niya. Ngunit bago pa siya sumalang sa entablado, ang iba sa kanyang mga kamag-aral at mga kababaihan sa paaralan ay patuloy na minamaliit siya. Siguradong mapapaya lang siya dun, sabi ng isang babae sa kanyang grupo habang ang lahat ay nagbubulungan. Saan ba siya nagkaroon ng lakas ng loob na sumali? Baka kailangan lang niyang magpanggap na magaling para makalimutan ang pagiging pangit ng banana Q niya. Oo nga, sumang-ayon ng isa. Alam mo naman na ang ganitong paligsahan ay para sa mga tunay na may talento, hindi sa mga nagtitinda ng luma at maasim na banana Q. Kahit na damang-dama ni Patricia ang pangmamaliit, hindi siya nagpadaig. Nang sumapit ang oras sa entablado, mahigpit niyang ipinagpatuloy ang pag-awit ng isang lumang awit na puno ng damdamin. Ang kanyang tinig na una nilang minamaliit ay punong-puno ng emosyon at kakaibang husay. Habang siya ay umaawit, nag-iba ang reaksyon ng mga manonood. Ang mga mata nila ay nagbukas sa bago niyang talento. Matapos ang kanyang pagtatanghal, ang mga pag-uusap ng mga kababaihan ay nagbago. Hindi ko akalain na may ganun pala siyang talento. Wika ng isa habang ang iba ay nagmamasid sa kanya na may halo ng paghanga at pagkamangha. Ang resulta ng paligsahan ay inaasahan na ng lahat, ngunit ang pag-aanunsyo ng mga nanalo ay nag-udlot ng hindi inaasahang sorpresa. Habang ipinapahayag ang pangalan ng nanalo sa unang gantimpala, ang announcer ay nagbabalita. At ang nanalo ng grand prize ay si Patricia. Ang mga mata ng lahat ay tumitig kay Patricia na nakatayo sa entablado. Ang mga dating nang mamaliit sa kanya ay naiwang nakatulala. Hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Ang kanilang pangungutya ay napalitan ng tahimik na pagsasalita at ang mga nag-aalipusta sa kanya ay hindi makapaniwala sa hindi inaasahang tagumpay ni Patricia. Sa kanyang pagsungaw mula sa entablado, ang mga pagsasalita at pangmamaliit ay napalitan ng taos-pusong pagbati at paghanga mula sa taong dati niyang ikinakahiya. Tila nagbago ang lahat ng tingin sa kanya.
at ang kanyang tagumpay ay nagsilbing patunay ng kanyang hindi matitinag na determinasyon at tunay na talento. Pagkatapos ng tagumpay ni Patricia sa paligsahan, ang kanyang pangalan ay mabilis na kumalat sa lokal na komunidad. Ang mga sikat na singer at mga music producer na narinig ang kanyang kamanghamanghang pagtanghal ay hindi nagtagal na lumapit sa kanya. Ang mga imbitasyon para sa mga gigs at sa mga recording sessions ay sunod-sunod na dumarating. Isa sa mga sikat na singer, si Aileen, na kilala sa kanyang mga chart-topping hits, ay personal na nag-alok ng mentorship para kay Patricia. Nakita ko ang pagganap mo sa paligsahan at tunay na namangha ako, sabi ni Aileen. Gusto ko makipagtulungan sa iyo at tulungan kang mapalawak ang iyong talento. May mga plano ako na ilabas na album at sigurado akong magiging bahagi ka ng project na to. Isa pa ang kilalang music producer, si Marcus, ay nagbigay ng alok para sa isang record deal. Nakita ko ang potensyal mo, Patricia. Ang mga tao ay nagbigay ng magagandang feedback sa iyong performance. Kung gusto mo, maaari nating simulan ang pag-record mo ng iyong sariling album. Sa pagtanggap ni Patricia sa mga alok ng mga ito, nagkaroon siya ng pagkakataong makilala ang mas malalaking pangalan sa industriya ng musika. Ang kanyang mga single ay nagkaroon ng malaking tagumpay at sa hindi inaasahang panahon, siya ay umangwat sa listahan ng mga pinakamagandang boss sa bansa. Ang kanyang unang album ay naging hit na nagdulot sa kanya ng maraming award at parangal. Hindi nagtagal ang mga tawag mula sa international music producer at labels ay nagsimulang dumating. Nakipag-collaborate siya sa mga sikat na international artist at lumahok sa mga world tours. Ang kanyang lifestyle ay lubusang nagbago. Mula sa simpleng pagtitinda ng banana Q sa paaralan, siya ay naging isa sa mga pinakatanyag na singer sa buong mundo. Kasama ng kanyang pag-usbong sa karera, hindi nalimutan ni Patricia ang kanyang pinagmulan. Patuloy niyang sinusuportahan ang kanyang pamilya at ang komunidad na pinagmulan niya. Ang mga dating nang mamaliit sa kanya ay unti-unting nagkaroon ng paggalang at marami ang humanga sa kanyang hindi matitinag na determinasyon at malasakit sa kanyang mga mahal sa buhay. Ang kanyang kwento ay nagbigay inspirasyon sa marami na nagpapakita na sa kabila ng lahat ng pangmamaliit at pagsubok, ang tunay na talento at pagsisikap ay palaging nagbubunga ng tagumpay. Habang ang tagumpay ni Patricia ay patuloy na lumalago, hindi na nakaligtas ang kanyang kwento sa mga mata ng mga marites sa kanilang komunidad. Ang mga marites na dati ay hindi nagbigay ng halaga sa kanya, ngayon ay tila naglalapit kay Patricia upang ipakita ang kanilang pagsuporta at paghanga. Isang araw, habang siya ay nagkakaroon ng press conference para sa kanyang bagong album, ang isang grupo ng mga marites ay nagpasya na makipagkita sa kanya. Ang dating mga nangaalipusta sa kanya sa paaralan, sina Marites at Malu, ay ngayon ay nangungumusta sa kanya na may mga ngiti sa kanilang mga labi. Patricia, grabe, ang galing mo na ngayon, wika ni Marites, habang abala sa pagkuha ng selfie kasama siya. Sabi ko na sa'yo, may talent ka talaga. Kami ang unang bumili ng album mo. Maraming salamat, Marites. Ang lahat ng ito ay dahil sa suporta ng mga tao sa paligid ko. Sagot ni Patricia. Napaka-inspirational mo talaga. Dagdag ni Malu habang pinupuri ang kanyang album. Sino ang mag-aakala na ang isang tulad mo ay magiging ganito kalaki ang tagumpay? Ang mga kanta mo ay talagang nakakaantig. Ang mga Marites ay tila nagkaroon ng pagkakataon na maipakita ang kanilang bagong pananaw sa kanyang tagumpay. Na tila nagbago ang kanilang pagtingin sa kanya mula sa dating pagmamalupit patungo sa isang puri ng isang pagsamba at paghanga. Ang kanilang mga dating pangungutya ay napalitan ng mga papuri at mga imbitasyon sa mga social events na kanilang pinupuntahan. Ang ganitong klase ng pagbabago sa pakikitungo ng mga tao ay hindi nagtatapos sa mga Marites. Ang kanyang dating mga kaklase at kababata na noon ay minamaliit siya ay nagkaroon ng pagbabago sa kanyang pagtingin. Madalas siyang binibisita ng mga dati niyang kaibigan na ngayon ay hindi na matigil sa pagkukwento ng kanilang koneksyon sa kanya noong bata pa sila at sila ay nasa paaralan. Patricia, hindi ka lang basta artista. Sabi ng isang dating kaklase, si Jenny, habang sila ay nakikita sa isang event. Ikaw ang naging inspirasyon ko sa lahat. Hindi ko naisip na maging ganito ka kahusay. Nakaka-proud ka talaga.
Dahil dito nagkaroon din siya ng bagong relasyon sa mga tao mula sa iba't ibang antas ng lipunan. Ang mga business executives at socialites na dati ay hindi nagpapakita ng interes sa kanya ay ngayon ay abala sa pagbuo ng mga oportunidad para sa kanya sa mga high-profile events at endorsements. Sa bawat event at public appearance, si Patricia ay tila nagiging sentro ng atensyon, hindi lamang dahil sa kanyang talento kundi dahil din sa kanyang pagiging mapagkumbaba at sa kanyang pagtanaw ng utang na loob sa kanyang mga pinagmulan. Ang kanyang pagbabago sa lifestyle ay hindi lang sa material na bagay, kundi pati na rin sa pakikitungo at pagpapahalaga sa mga tao sa kanyang paligid. Ang kanyang kwento ay isang patunay na ang pagsusumikap at determinasyon ay tunay na nagbubunga ng isang tagumpay at ang pagbabalik loob at paggalang sa pinagmulan ay nagiging susi sa pagkakaroon ng tunay na kasiyahan at fulfillment. Ang lahat ng ito ay nagbigay sa kanya ng pagbabagong pananaw sa buhay at patuloy niyang isinusuong ang kanyang bagong landas na may ngiti at determinasyon. Alam niyang kahit sa kanyang pinakamatinding pagsubok ay hindi siya nag-iisa. Ikaw ka, Juanetels, ano po ang natutunan niyo sa istoryang ito? Makikicomment naman po sa baba kung ano po ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.